Kate, ano ka ba? Kanina ka pa nakamasid sa akin. Naaabala ako sa ginagawa ko. Oh. May sasabihin ka ba? Kuya, ano kasi, pwede ba kitang ayain? Saan naman? Gusto sana kitang ayain na mag-outing tayong dalawa. Sobra akong napagod sa pag-aaral kaya gusto ko sanang lumabas ngayong bakasyon. Ang boring naman dito sa bahay eh. Walang ibang magawa. Kate, alam mo naman hindi ba? Ang dami kong ginagawa. Halos araw-araw dumadalo ko sa mga seminar at meeting. Tapos palagi may inaasikasong paperworks. Wala na akong panahon para sa mga ganyan. Pero kuya, bakasyon na eh. Magpahinga ka naman. Nung may pasok nga masyado ka ng subsub sa pagtatrabaho. Hanggang ngayon ba naman? Halos hindi ka na nagpapahinga. Kaya sana ito na yung pagkakataon para ma-enjoy mo naman ang buhay mo. Minsan lang naman to sa isang taon. Alam mo Kate, ganito kasi talaga ang teacher. Kahit bakasyon, maraming ginagawa. Saka malapit ang tumaas ang rank ko. Naghahanda na ako para dun. Pero kuya, wala ka namang sinasahod sa lahat ng yan eh. Kate, kailangan ko pa rin gawin to. Lalo na ngayon magka-college ka na. Kailangan ko maghabol para sa promotion. Para tumaas ang sahod ko. Para din naman sa yung ginagawa ko eh. Hindi mo ba naiisip yun? Kuya, hindi naman kabawasan kung magpapahinga ka kahit ilang araw lang, hindi ba? Tsaka, miss na kita. Ang tagal din natin na hindi nagbonding, kuya. Kate, ano ba? Amoy pawis ako. Hindi pa ako naliligo. Huwag kang sumiksik sa akin. Kuya naman, parang hindi ka sanay na kinikis kita. Sige na kasi, sumama ka na. Minsan lang yun oh, magbonding naman tayo. Kate, wala ka bang mga kaibigan na pwede mong makasama? Ayaw naman nilang sumama eh. Tsaka, ikaw ang gusto kong makasama. Kate, hindi talaga pwede. Kung gusto mong lumabas at mamasyal, ikaw na lang mag-isa. Bibigyan na lang kita ng pera. Kuya naman eh, ikaw kasi mismo yung gusto ko. Tsaka, may ipon naman ako eh. Hindi mo kailangan bigyan ng pera. Tsaka, hahayaan mo talaga akong mag-isa lang? Eh ang kulit-kulit mo. Paulit-ulit ko nang sinasabi na hindi ako pwede. Hindi ka ba marunong makaintindi? Okay, fine. Ako na lang mag-isa ang aalis. Hindi na kita kukulitin. Pagkasabi noon ay padabog na lumabas si Kate sa kwarto ni Andrew. Si Andrew naman ay nagpakawala na lamang ng isang malalim na buntong hininga. Wala na ang kanilang mga magulang, kaya silang dalawang magkapatid na lamang ang magkasama. Bilang panganay, siya ang tumutustos sa lahat ng pangangailangan nila, lalo na ang gastusin sa pag-aaral ni Kate. Wala silang ibang aasahan, kaya siya ang nagpapakasubsob sa pagtatrabaho. Kinabukasan, habang siya ay nagkakape, nakita niya si Kate na bitbit na ang kanyang maleta at paalis na ng bahay. Nakayuko ang ulo nito at hindi lumilingon sa kanya habang naglalakad. Ganyan ba ang tamang asal? Hindi ka magpapaalam sa kasama mo sa bahay? Hindi ganyan ang itinuro ko sa'yo. Kuya, alis na ako. May pamasahe ka ba at perang gagastusin? Meron naman po ako dito. Yung mga naipon sa baon ko. Huwag mo na po yung alalahanin. May mga kasama ka ba? May sasakyan ba yung kasama mo? Yung isa ko pong kaibigan, baka sumama siya. Kapag hindi, edi pipilitin ko na lang para hindi ako nag-iisa. Eh gaano ka ba kasi katagal dun sa pupuntahan mo? Siguro mga 3 araw lang po, bahala na. Oh, ito ang susi ng kotse ko. Gamitin mo muna yan. Basta hanggang 1 linggo lang ha, kasi gagamitin ko din. Ingatan mo yan ha. Siguraduhin mo na hindi magkakaroon ng gasgas. Opo kuya, aalis na ako ha. Salamat. Eh teka, hindi ka pa nagsasabi sa akin kung saan ka pupunta. Basta sa isang resort lang yun. Maghahanap pa ako ng resort na pupuntahan. O sige, basta mag-iingat ka ha. Mag-chat ka sa akin kapag may nahanap ka na. Para alam ko kung nasaan ka. Hindi na tumugon pa si Kate sa sinabi ni Andrew. Napailing na lamang ang huli sa inasal ng kapatid. Hinayaan na lamang niya ito na umalis.
dahil mukhang nagtatampo ito sa kanya. Baka lalo silang mag-away kung kukomprontahin niya. 2 linggo na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Kate. Sobrang nag-aalala na si Andrew dahil ilang text at missed call na ang nagawa niya rito, pero hindi ito sumasagot. Naisipan niyang tawagan ang kaibigan niyang si Jomar para sana magpasama rito dahil hahanapin na niya ang kapatid. Oh, Tol, napatawag ka. Ano sa atin? Tol, busy ka ba ngayon? Hindi naman masyado. Naghahanap na ako ng mapapasyalan eh. Ang boring kasi dito sa bahay. At teka, huwag mong sabihin na aayain mo ako mamasyal. Magugulat na ba ako kasi finally, ang workaholic na si Andrew mag-aayang mamasyal? Hindi sa ganon, Tol. Ang totoo kasi niyan, 2 linggo nang hindi umuwi si Kate mula sa pagbabakasyon niya. Hindi naman sumasagot sa mga text at tawag ko. Kaya nag-aalala na ako. Uy, baka napasarap lang. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, talagang mahilig sa pagsasaya. Lalo na't napagod sa pag-aaral. May kasama ba siya? Subukan mo kayang kontakin ang mga kasama niya. Baka kasi sa sobrang pagsasaya niya, hindi niya na naisip na magbukas ang cellphone. Yun nga ang problema eh. Nung tinatanong ko siya bago umalis, hindi siya sigurado kung may makakasama ba siya doon sa pupuntahan niya. Yan ang mahirap, Tol. Bakit ba kasi pinayagan mo? O kaya dapat sinamahan mo na? Gusto kasi niyan lumabas eh. Ang dami ko naman trabaho. Tol, wala ka naman palang masyadong gagawin. Baka naman pwedeng samahan mo ako sa paghahanap sa kanya. Wala kasi akong gagamiting kotse dahil dinala niya. Hindi na talaga ako mapakali dito eh. Tol, alam mo ba kung saan pumunta yung kapatid mo? Mahirap yung maghahanap tayo, tapos hindi natin alam kung saan siya pupuntahan. Hindi nga eh. Kontakin ko na lang ang mga kaibigan niya, tapos tatanungin ko. Kasi baka alam nila kung nasaan si Kate. Sige, Tol. Basta, tawagan mo na ako kapag aalis na tayo. Isa-isang tinawagan ni Andrew ang mga kaibigan ni Kate. Pero isa lamang ang sumagot sa mga ito. Sinabi niya na sa Capiz daw pumunta ang dalaga at inaaya pa nga siya. Wala daw itong kasama dahil ayaw sumama ng iba nilang kaibigan. Natatakot kasi ang mga ito sa lugar na pupuntahan. Balita raw kasi doon ang pagkakaroon ng mga aswang na kumakain ng mga tao. Gayunpaman, hindi nito nasabi kung saan ang eksaktong lugar na pinuntahan ni Kate. Pero determinado pa din si Andrew na mahanap ang kapatid. Pinapunta na niya si Jomar sa bahay para sunduin siya dahil kotse nito ang gagamitin sa kanilang pag-alis. Ano? Sa Capiz nagpunta ang kapatid mo? Ano namang pupuntahan niya ron? Saka sabi ng mga tao, marami daw aswang dun. Ito kasing kapatid ko, mahilig talaga siya sa mga kakaibang lugar. Nung nakaraan nga inaya niya akong pumunta sa isang nakakatakot na simbahan. Hindi bali na. Gawa-gawa lang naman siguro ng mga tao yon. Sana mahanap natin kagad ang kapatid mo. Iyon nga Hindi na ako mapalagay sa sobrang pag-aalala tapos nalaman ko na mag-isa lang pala siya. O siya, sige na. Umalis na tayo at maaga tayo makarating sa Capiz. Inilagay ni Andrew ang bag sa likod ng kotse bago sumakay sa unahan. Palabas pa lamang sila ng gate na makasalubong nila ang kotse ni Andrew na minamaneho ni Kate. Agad silang bumaba at sinalubong ang dalaga. Lumabas si Kate ng kotse na mukhang nangihina at namumutla. Oh Kate, bakit ngayon ka lang? Pupuntahan ka na sana namin sa Capiz kasi 2 linggo ka nang hindi umuwi. Oh, namumutla ka yata Ayos ka lang ba? Tumabi ka! Gusto ko nang magpahinga. Oh sige, magpahinga ka na muna. Pero ano bang nangyari sa'yo? Bakit parang may sakit ka? Gusto ko na nga magpahinga, sabi. Hindi mo ba naiintindihan? Tol, hayaan mo na muna yung kapatid mo. Baka pagod lang yun sa biyahe. Sige Kate, magpahinga ka na. Ako na ang magdadala ng mga gamit mo sa loob. Humakbang ang dalaga at dire-diretsyong pumasok sa bahay. Nasaktan si Andrew sa inasal ng kapatid at inisip na lamang na baka nagtatampo pa ito sa kanya. Umuwi si Kate na may sakit
Mataas ang lagnat at matindi ang panghihina niya. Namayat at pumutla rin siya. Dahil dito naisipan ni Andrew na dalhin siya sa ospital. Pero pagdating doon, hindi matukoy ng mga doktor ang kanyang sakit. Ano? Hindi matukoy kung anong sakit ni Kate? Ganun na nga, tol. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. At pati mga doktor walang ideya sa kondisyon niya. Eh kung patignan kaya natin siya sa albularyo? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga ganyan? Iba ka rin no? Eh baka lang naman. Sabi kasi nila, kapag ang sakit hindi matukoy ng mga doktor, panigurado, alam yun ng mga albularyo. Susubukan lang naman natin eh. Malay mo, doon pala gagaling si Kate. Eh di subukan natin. May alam ka ba? May kilala akong magaling na albularyo. Doon natin siya dalhin. Kinaumagahan, lumabas si Kate sa ospital at dinala nila sa isang albularyo. Nagsagawa ito ng ritual, pero hindi pa rin matukoy ang sakit ng dalaga. Sabi ng albularyo, ibang nilalang na raw si Kate. Hindi na raw siya ang totoo. Napalitan daw ng impostor dahil baliktad ang refleksyon ng kanyang mga mata. Hindi naniwala si Andrew. Nagalit pa nga siya at sinabing niloloko lamang sila nito dahil hindi kayang gamutin ang kapatid. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang maraming pagbabago kay Kate. Hindi na ito malambing. Hindi na nakikipag-usap. Palaging tulala. Dati kasi kahit may sakit, pinipilit nitong maging masayahin para hindi siya malungkot. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, hindi na siya tinatawag ni Kate na kuya. Kate, pwede ba kitang makausap? Para saan pa? Ano bang nangyayari sa'yo? Ang laki na ipinagbago mo mula nung bumalik ka galing sa pagbabakasyon mo. Gusto kong magpahinga. Hindi ka naman dati pa balang sumagot at makipag-usap. Pero ngayon bakit ganyan ka? Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Magsabi ka nga sa akin. May nangyari ba habang nasa bakasyon ka? Anong nangyari? Wala ka bang maalala? Bakit hindi ka makapagkwento sa akin? Natatakot ka ba? Natatakot saan? Kate, sumagot ka naman sa akin na maayos. Nag-aalala ang kuya mo sa'yo. Para saan pa? Ano ba? Bakit ba ganyan ka makipag-usap? Hindi nga yata ikaw ang kapatid ko. Dahil sa mga inasal ni Kate, sumagi na sa isip ni Andrew na posibleng hindi ito ang kanyang kapatid. At tama nga ang sinasabi ng albularyo. Tinawagan niya si Jomar at sinabihin nito na pupunta sila sa Capiz. Agad naman itong dumating sa kanilang bahay. Anong gagawin mo sa impostor ni Kate? Isasama ba natin sa Capiz? Iwan na lang natin sa bahay. Natutulog naman siya ngayon, kaya hindi niya alam na umalis ako. Nilako lahat ng pinto at bintana para hindi siya makalabas. Hindi natin alam kung anong klaseng nilalang yan eh. Baka mamaya makapanggulo pa siya sa mga kapitbahay. Naniniwala ka na sa sinabi ng albularyo, no? Napapansin ko kasi na may iba talaga kay Kate eh. Parang hindi nga siyang kapatid ko. Ang daming nagbago sa kanya. Si Kate kahit nagtatampo sa akin yun, sinisikap niya pa rin maging malambing. Alam mo ba kung saan hahanapin yung original na Kate? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang eksaktong lugar na kinaroroonan niya. Pero nabanggit niya na gusto niyang pumunta sa resort. Hanapin na lang natin siya sa mga resort sa Capiz. Posible ba yun? Mahahanap natin siya kahit hindi natin alam ang eksaktong resort na pinuntahan niya? Ayaw mo ba? Eh syempre gusto. Maganda nga yung ganito eh. Para may adventure. Eh sana lang mahanap natin kagad ang kapatid mo. Sa dami ng mga taong pumupunta sa mga resort. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang kapatid ko. Baka lalong mawala siya sa akin kapag hindi ko to ginawa. O siya sige. Basta sasamahan kita. Salamat tol ha. Wala yun. Maliit na bagay. Sige na. Bumiyahin na tayo. Baka maipit pa tayo mamaya sa traffic. Gabi na nang umalis ang magkaibigan. Kaya inabot sila ng madaling araw sa biyahe papunta sa Capiz.
Nakarating sila sa isang liblib na kalsada na maraming puno at napakadilim ng daan. Nakakatakot ang paligid nito at walang mga kabahayan na lalong nagpadagdag sa nakakakilabot itong itsura. Isama pa na masyadong malamig ang hangin dito. Tol, ang creepy naman dito. Parang sa horror movie ang datingan ng lugar na to. Kaya nga, ito lang kasi ang shortcut na alam ko eh. Matatagalan tayo kung sa ibang ruta tayo dadaan. Nakakapamanglaw naman. Baka mamaya, tapo ng plato ng patay. Tapos may sumulpot na babaeng nakaputi at humihingi ng hustisya. Bilisan na lang natin ng konti, tol. Mag-uumaga na din naman. Tol, teka, kita mo ba yun? Yung babae ba? Oo nga no. Anong ginagawa niya dun? Teka, totoo ba yung nakikita natin o isa siyang multo? Hindi, tol. Parang nahihirapan siyang tumayo. Tumigil nga tayo dun. Bilisan mo. Tutulungan natin yung babae? Tol, baka kung mapano yan dyan. Konsensya na rin natin dahil pinabayaan lang natin at hindi man lang natin nilapitan. Sige tol, tama naman ang punto mo. Pagkakita sa babaeng nakahandusay sa kalye, ay agad nilang inihinto ang sasakyan. Bumaba sila at pinuntahan ito. Bumungad sa kanila ang 40 anyos na si Erica. Nakahawak ito sa dibdib at hinahapo. Pinipilit itong tumayo, pero nahihirapan ang katawan nito. Okay lang po ba kayo? Nahihirapan akong huminga. Dadalhin po namin kayo sa ospital. Baka kung mapapano kayo dito. Mahirap na at wala kayong kasama. Opo nga, marami pa namang masasamang loob sa mga ganitong lugar. Ay, hindi na kailangan. Diyan lang naman ang sa amin eh. Malapit lang. Gagamutin ko na lang ang sarili ko pagka uwi ko. Salamat sa pag-aalala mga iho. Ganun po ba? Kung gusto nyo po ihatid na namin kayo. Ituro nyo lang po sa amin kung saan ang bahay ninyo. Talaga? Ayos lang ba sa inyo? Opo, kaysa naman po hayaan namin kayo dito. Baka kung mapano po kayo dito sa kalsada. Naku, nakakaya naman pero tatanggapin ko ang inyong tulong. Maraming salamat ha. Walang anuman po. Maliit na bagay lang yon. Kumapit na po kayo sa akin at aalalayan ko na po kayo sa pagsakay sa aming kotse. Mabilis na kumapit ang babae kay Jomar. Inalalayan naman siya nito. Habang naglalakad, ngumisi ito at napansin niyo ni Andrew. Kaya nagtaka siya. Liblib at madilim ang lugar. Pagdating nila sa bahay, pinapasok sila at pinaupo sa sala. Luma ang bahay at may mga nakasabit na medalyon at ornamento sa dingding. May masamang amoy din sa loob. Naamoy mo ba yun, tol? Parang nabubulok na karne. Baka meron sila ditong babuyan kaya namamaho. Babuyan? Hindi. Ibang amoy ng baboy. Pero yung naaamoy ko dito parang patay na hayop na naaagnas na. Baka nga. Grabe naman kung ganun. Baka meron silang patay na aso tapos hindi pa nalilibing. Pero wag na tayong maingay. Baka marinig tayo ng may-ari ng bahay. Hayaan na lang natin. Sa bagay. Mukhang okay na naman ang kalagayan niya. Wag na tayong magtagal dito. Magpaalam na tayo sa kanya. Gusto niyo ba ng kape? Nagulat ang dalawa nang biglang bumungad si Erica sa gitna ng kanilang pag-uusap. May hawak itong 2 tasa at iniabot sa kanila. Hindi na po. Hindi na rin naman po kami magtatagal dito kasi marami pa kaming pupuntahan. Ganun ba? Kahit higupin niyo na lang muna tong kape para mainitan ng sikmura ninyo. Sayang naman tong ginawa ko. Ayos lang po. Maraming salamat po. Siya nga po pala. Maayos na po ba ang pakiramdam nyo? Uminom na ako ng gamot kaya okay na. Salamat sa paghahatid niyo ha. Wala pong anuman yun. Siya, aalis na po kami. Ingat kayo sa daan. Matapos magpaalam,
Humakbang na ang magkaibigan patungo sa kanilang sasakyan. Unti-unting sumisikat na ang araw. Doon lamang nila namasdan ang lugar na kanilang pinuntahan. Napakaganda at kalmado ng paligid. Nagsimula na silang magmaneho at iba't ibang tanawin ang kanilang nakita. Mayroong malawak na bukid na taniman ng palay, mais at mga gulay. Maaga pa ay abala na ang mga magsasaka sa pagtatanim at pag-aani. Nakakita rin sila ng mga puno ng nyug at saging sa gilid ng bukid. Naaliw sila sa pagmamasid sa mga tanawin, kaya nakalimutan nila ang daan palabas ng baryo. Hanggang sa makarating sila sa isang resort. Uy, tamang-tama. Hindi ba sabi mo, resort yung pinuntahan ni Kate? Malay mo, dito pala siya pumunta. Maaga pa lang, ang dami ng tao ah. Baka kasi mas maganda yan sa loob. Tignan mo nga, labas pa lang nakakaakit na. Paano pa kaya sa loob? Baka nga dyan pa tayo makahanap ng cheese na aasawahin eh. Ay nako, hindi naman yun na ipinunta natin dito. Hahanapin natin ang kapatid ko. Baka mamaya malimutan natin ang tunay nating pakay. Tapos hindi na natin mahanap si Kate. Naku, hindi yan. Akong bahala. Binibiro lang naman kita eh. Hanapin na muna natin siya dito. Tapos pag hindi natin siya nahanap, saka tayo pumunta sa ibang resort. Tama. Kaya tara na. Pumasok na tayo sa loob. Pagpasok sa loob, lalo silang namangha sa ganda ng resort. Maraming magagandang bagay ang nakadisplay, tulad ng mga painting at iba pang likhang sining. May iba't ibang paninda rin sa mga tindahan at higit sa lahat, napakagiliw ng mga tao. May mga nakita rin silang mga halaman at bulaklak na nakatanim sa paligid ng pool. At isang maliit na talon na may dumadaloy na tubig. May mga cottages din na nakapalibot sa pool area at isang maliit na restaurant na nagtitinda ng mga lokal na pagkain. Libre ang pagpasok at walang bayad na entrance fee. Kaya nagtaka magkaibigan dahil kakaiba ito sa ibang mga resort. Nawili sila sa loob, lalo na si Jomar. Nakisalamuha siya sa mga tao at dumangoy sa swimming pool. Nairita naman si Andrew dahil para may ibang pakay ang kaibigan sa pagpunta roon. Si Andrew ay abala sa paghahanap kay Kate, samantalang si Jomar ay nagsasaya. Tol, akala ko ba payag ka sa napag-usapan natin? Nawala mo ng ganito dahil focus tayo sa paghahanap kay Kate. Tol, mga teacher tayo. Mga taong pagod sa buhay. Kaya dapat pag may dumadating na ganitong pagkakataon, ini-enjoy natin. Tingnan mo nga oh, wala man lang tayong binayarang entrance fee. Kaya sulitin na natin ang pagparito. Pwede naman nating hanapin si Kate habang nagsasaya. Hindi naman pwede yung ganoon. Ang dami mo nang nakausap na babae kanina eh. Paano ka makakapag-focus sa paghahanap niyan sa kanya? Hindi yan, Tol. Akong bahala. Minsan lang naman to kaya sinusulit ko na. Kapag alala ha, hahanapin natin si Kate at mahahanap natin siya. O sige na, lalangoy na ulit ako ha. Woohoo! Bahala ka nga, Tol. Ibang klase ka talaga. Ay, nasaan na ba kasi si Kate? Mahahanap ko pa ba siya? Inabot na sila na maghapon sa pananatili roon dahil sa sobrang pagkaaliw ni Jomar. Si Andrew naman ay nakaramdam ng pagtataka dahil ang mga tao na nakikita niya roon kapag tinitigan ng mga mata ay baliktad ang refleksyon. Katulad ito ng refleksyon ng mga mata ni Kate na umuwi sa kanilang bahay. Gusto sana niyang ayain si Jomar na umalis na sa lugar na yon, pero abala ito sa pagpapakasaya. Pagsapit ng gabi ay nakita nila ang isang restaurant na dinudumog ng mga tao. Gutom na sila kaya tumigil muna sila roon para kumain. Pero may napansing kakaiba si Andrew matapos nilang umorder. Tol, ang weird naman dito. Iisa lang ang nasa menu at plain na karne lang talaga. Akala ko naman masarap ang mga pagkain kaya dinudumog ng mga tao.
Baka kasi taga Ifugao yung may-ari ng restaurant na to. Taga roon kasi yung tita ko eh. Kaya alam ko na may tradisyon sila na kung tawagin ay watwatan. Isang karne lang talagang inihahanda at hindi na to nilalagyan ng rekado. Siguro naniniwala sila na mas matipid kapag ganun at mas maraming makakaing karne. Pero huwag ka na mag-alala. Masarap ang pagkaing watwat kahit walang anumang sahog. Sawsawang toyo o asin okay na. Baka nga ganun. Oh, nandito na pala yung order natin eh. Ang laki naman ng hiwa ng mga karne. Hindi ba sila malulugi niyan? Ganyan talaga yan. Kaya nga sa mga ganitong kainan, masusulit mo talaga ang pagkain mo at mabubusog ka pa. Ang mabuti pa, kumain ka na lang. Kapag natikman mo to, baka makalimutan mo ang pangalan mo. Ayoko. Parang hindi magandang nakukutubang ko sa lugar na to eh. Baka mamaya may kung anong sahog ang pagkain nila. Saka wala man lang sausawan kahit ano. Sus, natatakot ka lang ma-high blood eh. Basta ako kakain ako. Ikaw, bahala ka na. Nagpakawala na lamang ng isang malalim na buntong hininga si Andrew habang pinagmamasdan si Jomar na mukhang sarap na sarap sa kinakain niya. Siya naman ay nagmasid sa mga taong naroon. Kahit sinong makita niya ay talagang baliktad ang refleksyon ng mga mata at tila ba patuloy niyang naaamoy kahit saan siya makarating ang isang masangsang na amoy. Samantala, matapos kumain ni Jomar, ay napasubsob na ito sa lamesa dahil sa sobrang kaantukan. Pilit naman itong ginigising ni Andrew dahil balak niya nang ayain itong umuwi dahil hindi na maganda ang kutob niya. Maya-maya'y may lumapit sa kanila na isang babae at agad itong nakilala ni Andrew dahil ito ay si Erica na tinulungan nila nung gabi. Nandito pa pala kayo sa resort? Hindi ba kayo makauwi? Hindi po eh. Napadpad po kasi kami dito. Tapos medyo nawili din itong kasama ko kaya inaabot kami ng gabi. Sa bagay, maganda naman talaga dito eh. At mababait ang mga tao. Masusulit niyo talaga ang pagparito. Siya nga pala, mukhang tulog na yung kasama mo ah. Nasobrahan po yata ng busog. Ang dami po kasi niyang kinain. Naku, ang mabuti pa ikukuha ko na siya ng kwarto at na makatulog na ng maayos. Dito din pala ako nagtatrabaho, kaya ako na ang bahalang mag-assist sa inyo. Hindi na po kailangan. Pauwi na din po kasi kami. Gabi na, magpalipas muna kayo ng gabi bago umuwi. Paniguradong mga pagod na rin kayo kasi nag-enjoy kayo maghapon dito. Pasensya na po pero kailangan na po kasi naming umalis. May importanteng gagawin pa po kasi kami. Bukas na tayo umalis. Gusto ko munang matulog. Hindi ako makakapag-drive sa sobrang antok. Tol, kung inaantok ka, ako na magdadrive. Hindi naman ganito yung pinunta natin dito eh. Baka nakakalimutan mo nga hanapin pa natin si Kate. Basta bukas na. Gusto ko munang matulog sa malambot na kama. Tol, hindi nga pwede. Ayoko magpalipas ng gabi dito. Kundi lang talaga kita kaibigan, iiwanan kita dito eh. Hayaan mo na kasi siya. Gusto nang magpahinga ng kaibigan mo eh. Kaya wag mo nang pilitin. Baka kasi hindi siya makatulog ng maayos sa biyahe. Kaya gusto niya matulog muna rito. 10 ba yung kwarto na pwede niyan tuluyan? Sumama na kayo sa akin. Ako nang bahala sa inyo. Ituturo ko sa inyo ang magandang kwarto na sakto para sa inyong dalawa. Kahit labag sa loob ni Andrew, pumayag na rin siya sa gusto ni Jomar. Sinamahan sila ni Erica sa isang kwarto para doon sila matulog. Naramdaman niya ang panganib sa lugar na yun at para silang nagsusugal ng buhay. Lalo na't habang naglalakad sila, napansin niya ang mga taong nakangisit nakatingin sa kanila na tila may masamang balak dahil sa kakaibang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Isang kwarto na may 2 kama ang kanilang tinuluyan at pagdating doon ay agad na nahiga si Jomar dahil sa antok. Ate, may tanong lang po sana ako. Ano yun? Sige lang, magtanong ka lang. Sasagutin ko hanggat kaya ko. Nagtataka lang ako. Bakit po walang entrance fee sa resort na to? Ang totoo niyan kasi,
espesyal kayo rito. Kaya wala kayong babayaran. Ganyan kasi kapag mga dayo. Para naman makilala ng mga tao ang lugar namin. Ano pong ibig niyong sabihin sa espesyal? Kasi mga bisita kayo, hindi ba? Ang nagbabayad lang dito, yung mga residente sa aming baryo. Tapos para sa inyo, libre na ang lahat. Dahil isang karangalan para sa amin na makarating kayo sa lugar namin. Ganun po ba? Mabuti at hindi nalulugi ang resort. Oh, sige na. Magpahinga kayo ng mabuti sa kwartong to. Maiwan ko na kayo ha. Kapag may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin. Pagkatapos makapagpaalam ni Eric ay umalis na ito. Si Andrew naman ay wala ng ibang ginawa kundi ang magpalinga-linga sa paligid dahil inoobserbahan niya ang mga gamit na naroon. Habang si Jomar naman ay sobrang lalim na ang pagkakatulog sa higaan. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. At nang buksan ito ni Andrew, ay bumungad ang isang staff na may dalang 2 baso na may pulang inumin. Tinanong niya kung anong prutas ito at sinabi nito na katas daw ng strawberry at dragon fruit. Nag-alinlangan pa ang huli na tanggapin ito, pero bilang pagrespeto ay kinuha na rin niya. Tinignan niyang mabuti ang inumin at inamoy. Hindi yun amoy prutas. May malansa itong amoy na parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Sa tingin niya ay may halo itong dugo dahil amoy kalawang at masyadong masangsanga. Lalo na siyang kinutuban ng hindi maganda dahil doon. Gusto na niyang makalis sila sa lugar na yon dahil sa mga napapansin niyang kakaiba. Pinilit niyang gisingin si Jomar na malalim na ang pagkakatulog sa pamamagitan ng pagyugyug sa balikat nito. Ano ba, Andrew? Ang sarap ng tulog ko eh. Hindi maganda ang kutob ko sa lugar na to. Umalis na tayo dito. Pwede bang bukas na lang? Nagpapahinga yung tao eh. Hindi ko na mapigil ang antok ko. Sasakit ang ulo ko kapag hindi ito naitulog. Amuyin mo tong inumin na to. Sabi ng staff na nagdala dito, gawa daw yan sa katas ng prutas. Pero parang hindi naman. Ano ba to? Bakit ang lansa? Dugo ba yan? Yun nga ang sinasabi ko sa iyo eh. May kakaiba sa lugar na to. Dahil masyadong weird ang mga tao. Umalis na tayo dito hanggat maaga pa. Saan tayo dadaan? Mukhang walang lulusutan dito eh. Akong bahala. Gagawa ko ng paraan. Saradong-sarado ang kwartong kanilang tinutuluyan. Iisang pinto lamang ang daanan. Sinuri ni Andrew ang silid. Naghahanap ng ibang lagusan. Nakita niya ang sirang bintana sa banyo. Hinila niya si Jomar at nagmamadali silang lumabas. Mabuti na lamang at nasa likod ng resort ang kwarto, kaya hindi sila nahuli. Hinanap nila ang kanilang sasakyan at pareho silang nagpasalamat nang makita ito. Pinaandar nila ang kotse, pero parang hindi sila makaalis. Kahit saan sila dumaan, bumabalik sila sa resort. Naubos ang gasolina dahil sa kakabalik-balik nila. Itinigil nila ang sasakyan para magsali ng gasolina. Tol, ano ba? Naubusan na tayo ng gas kakabalik-balik. Bakit ba kasi kahit saan tayo dumaan, dito pa rin tayo bumabagsak? Hindi ko nga maintindihan eh. Ang weirdo na talaga. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Hindi mo matanda kung saan tayo dumaan kanina? Ano kaya kung balikan natin yung bahay ng babae para matukoy natin ang daan palabas dito? Yun nga ang una kong dinaanan. Pero dito pa rin lumabas. Nasubukan ko na rin ang lahat ng posibleng maging daan palabas. Pero para bang pinaglalaruan tayo. At kahit anong mangyari, hindi tayo makaalis sa pwestong to. Ay, buti na lang may baon akong gas para masiguro may panglaman kung sakali maubusan tayo ng karga. Lagyan na lang natin ng gas. Tapos subukan ulit natin kapag may karga na. Sige, iidlip muna ako dito habang naglalagay ka ng gas. Hindi ko na talaga mapigil ang antok ko eh. Sumang-ayon naman si Andrew kay Jomar at nagmadali na siyang lumabas para maglagay ng gas sa tangke ng kotse.
Nang sisimulan na ni Andrew ang paglalagay ng gasolina, bigla siyang nakarinig ng malalim na paghinga. Kasunod nito ay malalakas na yabag papalapit sa kanya. Lumingon siya at nakita niya ang isang nilalang na may itim na balat, mahabang itim na buhok at mapupulang mga mata. Mabilis siyang bumalik sa loob ng sasakyan dahil sa matinding takot. Nagising naman ang natutulog na si Jomar dahil sa biglaang paggalaw ni Andrew. Oh, ano yun? Nakakagulat ka naman, tol. Ang likot mo sa tabi ko. Eh kasi tol, kita mo ba yun? May aswang! Diyos ko, ano yun? Nakakatakot ang kanilang itsura. Bigla na lang dumating habang naglalagay ako ng gasolina sa kotse. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yan. Diyos ko, umalis na tayo. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa atin dito. Baka patayin tayo ng mga nilalang na yan. Diyos ko, paano na tayo makakaalis? Bakit? Tumingin ka sa harap mo! Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanilang balat bago pa man nila makita ang nilalanga. Isang aninong gumalaw sa dilim at ang matinding amoy ng nabubulok na laman ay sumabog sa kanilang ilong. Napasigaw si Jomar nang makita ang dalawang pulang-pula at nag-aapoy na mga mata sa harap ng kanilang sasakyan. Ang nilalang ay may mahaba at matutulis na pangil. Ito ay tila mga patalim na handang sumalpok. Isang ungol na malalim na nakakapangilabot ang umalingaw-ngaw sa paligid. Niyugyug ng aswang ang kanilang sasakyan, kaya para silang nasa gitna ng lindol. Pinilit ni Andrew na paandarin ang kotse, ngunit hindi ito umuusad dahil sa nakaharang na nilalanga. Sa huli na paandar nila ito, pero bumangga naman sila sa isang puno. Mabuti na lamang at hindi sila malubhang nasaktan. Kahit nahihirapan, lumabas sila ng sasakyan. Nang lingunin nila ang nilalanga, napagtanto nilang kasing tangkad na ito ng puno ng niyog. Dahil sa matinding takot, tumakbo sila ng mabilis. Pero naabutan pa rin sila ng nilalanga dahil sa mahabang bias nito. Maya-maya pa, may humila sa kanila at itinago sila sa likod ng isang malaking puno. Isang matandang lalaki, may hawak na lampara ang sumalubong sa kanila. Sino po kayo? Ako si Mang Tani, isang albularyo na nakatira sa kabilang baryo. Anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Nagpapatiwakal ba kayo? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang ganda nga po sa lugar nito eh. Tuloy na nga kayong nalinlang ng mga nakatira dito. Ang baryo na ito ay baryo ng mga aswang. Hindi niyo ba alam? Hindi po namin alam. Hindi naman po kasi kami taga rito. Sus Maria Josep, hindi niyo alam ang pinapasok niyo. Napakadelikado sa lugar na ito at walang paraan para makatakas. Mabuti na lamang at napadaan ako sa ganitong oras. Kung hindi, hindi ko na alam ang mangyayari sa inyo. Diyos ko, nakakatakot pala dito. Mantani, yung aswang po malapit na sa atin. Alam niya kung nasan tayo. Talasan niyo lamang ang pakiramdam niyo at ako na ang bahala. Kumuha si Mang Tani ng isang maliit na bagay mula sa dala niyang lalagyan. Pagkatapos ay kumuha siya ng lighter at sinindihan ito. Nang umilaw, inihagis niya ito malapit sa nilalang. Isang mahinang pagsabog ang nangyari at biglang bumalik sa dati nitong tangkad ng aswang matapos maamoy ang usok. Sinamantala ni Mang Tani ang pagkakataon para makipaglaban. Kinuha niya ang espada at inihampas dito. Mabilis itong nakailag at tila ba nahulaan ang galaw ng matanda. Ginamit ni Mang Tani ang buong lakas sa sumunod na paghampas. Ngunit nakaiwas pa rin ito. Sinakmal ng nilalang ang leeg ni Mang Tani at inihagis siya sa lupa. Kahit nanghihinay, pinilit niyang tumayo. Bago pa siya muling masakmal, naunahan niya ang aswang. Sinaksak niya ito ng espada sa tiyan. Napahiyaw ang nilalang dahil sa sakit at unti-unting nalapnos at nasunog ang balat nito. Natunaw ito at naging abo.
Nang makita nila Andrew at Jomar ang nangyari, lumabas sila sa pinagtataguan at nilapitan si Mang Tani. Grabe, Mang Tani. Ang galing niyo po. Para tuloy ako nanonood ng isang action movie. Daig niyo pa ang isang action star sa mga galawan niyo eh. Wala yon. Sa kalagayan ng panahon ngayon, dapat marunong kang gumamit ng sandata. Lalo na sa espada. Dahil maraming mga kakaibang nilalang. Hindi tayo nag-iisa sa mundong ito, mga iho. Mang Tani, curious lang po ako. Ano po yung ginagamit niyong pangontra sa aswang? Yung pinaputok niyo? Ah, yun ba? Pikulo yon na hinaluan ng pulbos ng tanglad. Pulbos ng tanglad? Paano naman po naging pangontra yun sa aswang? Ang alam ko po, asin o kalamansi ang ginagamit sa kanila. Iho, hindi na tinatabla ng asin ang mga gabunang katulad nila. Naiiba sila dahil masyado silang malakas. Ang tanglad lamang ang magagamit bilang pangontra sa kanila. Paano naman po naging pangontra ang tanlad sa mga gabunan? Ganito kasi yon. Ang tanglad ay masyadong matapang ang amoy at sensitibo ang mga gabunan dito. Bumabalik sila sa normal nilang tangkad kapag naamoy ito dahil nawala ang kanilang kontrol dito. Mayroon din itong taglay na lakas na maaaring makasunog kapag nasobrahan. Ito ang nakakakontra sa itim na balat ng gabunan dahil kapag pinagsama ang taglay nilang chemical, ito ay lalong iinit at mag-aapoy. Kaya kung mapapansin nyo, natulaw na lamang ang aswang at naging isang abo. Ang galing naman po. Yung espada, gawa din po ba sa tanglad? Pangkaraniwang espada lang naman ito. Pero habang hinahasa ko, ay nilalagyan ko ito ng katas ng tanglad bilang panghugas. Grabe, hindi ako makapaniwala na pwede pala mga ganung bagay. Akala ko sa mga palabas lang nangyayaring ganito eh. Marami pa akong ipapaliwanag sa inyo. Pero umalis na tayo rito dahil baka mamaya ay maabutan pa tayo ng ibang gabunan. May sasakyan ba kayong dala? Nasira po ang sasakyan namin dahil bumangga sa puno. Nako, mahirap yan. Paano kayo makakaalis dito? Ang mabuti pa, sumama na muna kayo sa akin sa maliit kong bahay at nang makapagpahinga na muna kayo. Sumang-ayon naman na magkaibigan sa sinabi ni Mang Tani. Nagsindi pa ito ng isang pikulo bago sila umalis at itinapon sa kanilang likuran. Ito ay upang hindi sila masundan ng mga gabunan. Nagsimula na silang humakbang palayo sa lugar na yun at dumiretso sila sa bahay ni Mang Tani. Mukhang sanay na sanay ang matanda sa baryong yun dahil alam nito ang tamang daan palabas. Pagdating sa bahay ng matanda, agad sila nitong ipinaghanda na maiinom at pinaupo muna sa upuan. Ikinuwento naman nila ang nangyari sa kanila at kung ano ang dahilan kung bakit sila pumunta sa lugar na yon. Modus yun ng mga aswang sa mga gusto nilang biktimahin. Tuwing gabi hanggang madaling araw, nag-aabang sila sa kalsada. Yung madilim na kalye ang nadaanan nyo. Maghahanap sila ng target. Mapili din sila kagaya nating mga tao. Kapag ayaw nila sa katawan ng isang tao, ay hinahayaan nila itong makalagpas. Kapag nakita na nila ang kanilang gustong biktimahin, may babaeng lalabas at magkukunwaring nangangailangan ng tulong. Magpapasama ang babae ito sa kanilang bahay at doon na magsisimula ang lahat. Ganun nga po ang ginawa sa amin. Ibig sabihin, lahat ng yun ay pain lamang sa amin para mahuli kami. Ganun na nga. Kasama na roon ang resort at magagandang tanawin. Ang lahat ng yun ay parte ng kanilang panlilinlang. Pagkatapos kapag nasa resort na ang kanilang biktima, may makikita itong isang restaurant na naghahain ng mga putahe ng karne na walang rekado. Ano pong mangyayari kapag kinain yung karne? Aantukin at ang biktima ay patutulugin nila sa mga kwartong naroon. Pagkatapos ay paiinumin nila ito ng dugo na niritwalan. Ito ang makakapagpahimbing sa tulog ng tao hanggang sa mahirapan na siyang magising. Pagkatapos ang katawan ng biktima ay dadalhin sa lugar ng reserbasyon. Doon ay itatali sila at kapag may espesyal na okasyon sa kanilang baryo, saka kukunin ang kanilang katawan at ihahain bilang isang espesyal na handa. Bakit hindi na lang nila patayin ang kanilang biktima? At bakit kailangan pang linlangin para magawa nila ang gusto nila? Dahil para sa kanila, hindi raw masarap ang lasa ng karne ng isang taong pinatay. Mas masarap daw ang lasa ng karne ng taong kalmado at mahimbing na natutulog. Espesyal para sa kanila mga pagdiriwang
Kaya tinitiyak nila na sariwa at masarap ang lasa ng mga pagkain na kanilang ihahanda. Sigurado ako na isa doon ang kapatid ko. Anong pwede nating gawin para mabawi namin siya doon? Isa lamang ang pwede niyong gawin. Linlangin din sila. Nagliwanag ang isip ni na Andrew at Jomar dahil sa sinabi ni Mang Tani. Tinulungan sila ng matanda na magplano. Bago ang lahat, inihanda ni Mang Tani ang kanilang mga katawan. Pinagsuot niya sila ng batong buhay na regalo ng diwata dahil ito ay pangontra sa masasamang elemento. Pinainom din sila ng katas ng tanglad na proteksyon laban sa epekto ng mga pagkain at inumin ng gabunan. Muli silang pumunta sa resort. Nagkunwaring ibang tao dahil alam nilang hinahanap sila. Naglagay sila ng artipisyal na buhok at balbas. Nagpanggap silang mag-asawa at si Jomar ang buntis na babae. Si Mang Tani sumunod sa kanila, dala ang mga pangontra. Eksperto siyang magtago, kaya nakasisiguro siya na walang makakahuli sa kanya. Nakisalamuha sila sa mga tao, kumain sa restaurant at nagkunwaring inaantok bago nilapitan ni Erica. Kayo mga bisita sa resort namin, hindi ba? Kumusta naman ang karanasan nyo dito? Masaya ba? Sobrang saya at masasarap pa ang mga pagkain. Inaantok na nga kami ng asawa kong buntis. Oo nga eh. Ang sarap kasi nitong karne. Gustong gusto siya ng baby sa tiyan ko. Natutuwa akong malaman yan. Kung inaantok na kayo, ikukuha ko na kayo ng kwartong matutulugan ninyo para makapagpahinga na din kayo. Kasi paniguradong napagod kayo rito. Sige, mabuti yan. Maraming salamat, miss. Walang anuman yun. Sige na, samahan ko na kayo. Ay, teka. Pamilyar kayo sa akin ah. Nakapunta na ba kayo rito nung isang araw? Ha? Hindi pa. Ngayon pa lang kami pumunta dito. Sigurado kayo? Baka hindi kami yon. Sa dami kasi ng taong pumupunta dito sa resort, normal na sa inyo ang malito. Ay nako, antok na talaga ako. Samahan mo na lang kami doon sa kwarto sinasabi mo. Gusto ko na talaga matulog. Sige, samahan ko na kayo. Sinamahan sila ni Erica sa parehong silid na pinagdalhan sa kanila noon. Napansin ni Andrew na mukhang nakakalata ng babae sa kanila. Kaya sinenyasan niya si Jomar na mag-ingat dahil baka mahuli sila nito. Nang maiwan na sila ni Erica sa kwarto, ay saka sila nakahinga ng maluwag dahil naalis na nila ang mga nakalagay sa kanilang mga katawan. Ay salamat, makakahinga na rin sa wakas. Ang hirap pala maging babae. Ang bigat itong mga nakalagay sa dibdib at tiyan ko. Muntik na tayo kanina. Mabuti na lang at nalusutan natin. Hoy, mamaya nyo natanggalin ang mga nakalagay sa katawan nyo kasi baka biglang may pumasok. Mabubuko pa kayo sa ginagawa nyo eh. Mahirap na at paniguradong sira ang plano. Mantani, Ako nga, bakit gulat na gulat kayong dalawa? saan kayo dumaan? Oo nga, huwag nyo sabihin na may kakayahan kayong maging invisible dahil sa tanglad. Hindi. Alam nyo, yung sirang bintana sa banyo, ako talagang sumira doon para makapag-espiya ako at nang malaman ko kung anong ginagawa nila dito. Kaso minsan mutik na ako mahuli. Kaya hindi natuloy at hindi ako nakagawa ng hakbang para magsunog ng daon ng tanglad dito. Sa awa ng Diyos marami na din ang impormasyong aking nalaman. Dahil isang taon na akong pabalik-balik dito. Ibang klase pala kayo, Mang Tani. Daig nyo pa yung mga action stars sa TV. May parating na staff. Ibalik na natin yung mga nakalagay sa katawan natin. Mangtani, magtago ka na. Dali-daling kumilos ang tatlo pagkarinig ng katok sa pinto. Ibinalik ni Jomar ang nakalagay sa kanyang dibdib at tiyana, habang si Andrew naman ay ibinalik ang balbas sa kanyang uso. Si Mang Tani ay maingat na nagtago sa ilalim ng mesa. Agad na pinagbuksan ni Andrew ang kumakatok at gaya ng inaasahan may dala itong 2 baso na pulang inumin. Si Erica ang may dala noon at tumingin ito sa magkaibigan na parang nanunubok. Ayos lang ba kayo rito?
Oo naman, ayos na ayos lang. Ang ganda nga ng kwarto dito. Sobrang komportable kami ng asawa ko. Ano yung dala mo? Pampasexy ba yan? Ay oo, maganda to sa katawan. Dinalan ko kayo nito para maging maayos ang inyong tulog. Ganun ba? Sige, iinumin na namin yan. Sige, maganda yung inumin bago matulog. Nakutuban ng dalawa na naghihintay si Erica na inumin nila ang juice. Pinilit nila itong inumin kahit nakakasuka ang lasa. Nang maubos nila ito, ay saka umalis ang babae. Walang naramdamang antok ang magkaibigan dahil sa ininom nilang tanglad. Nagkunwari naman silang tulog at hinintay ang pagdating ng mga staff na kukuha sa kanila sa kwartong yon. Hanggang sa may pumasok sa pinto at nilagyan ng gapos ang kanilang kamay at paa. Pagkatapos ay isinilid sila sa sako. Nagpaubaya lamang ang dalawa sa gagawin ng mga ito. Handa sila sa mga pwedeng mangyari. Habang karga ng mga staff ang mga lalaki, si Mang Tani naman ay maingat at palihim na sumusunod sa kanila. Ilang sandali pa'y ibinagsak na sila ng mga ito sa lupa. Muntik pa silang mapahiyaw dahil sa sakit ng pagkakabagsak. Pero pinigilan nila ang kanilang sarili dahil baka marinig ng mga ito ang kanilang boses. Maya-maya pa ay tinanggal na sila sa sako. Saka itinayo at iginapos ang katawan sa poste. Nang mahigpit na ang pagkakatali sa kanila, ay naramdaman nila na nagsialisan na ang mga staff. Inilabas naman nila ang maliit na blade na nakatago sa kanilang damit. Saka inalis ang tali simula sa kamay hanggang sa paa. Wow, grabe. Para lang tayong gulay na tinapos sa lupa. Ang sakit ng buo kong katawan. Ang mahalaga, nakarating na tayo dito. Sigurado akong nandito ang kapatid ko. Napakalamig naman dito. May aircon ba dito? Baliw, nasa kuweba tayo. Marami kasing yelo kaya malamig. Oo nga no. Kasi kung hindi sila maglalagay ng yelo, mabubulok agad yung mga bangkay na nilalagay nila dito. Ang slow mo naman. Hindi mo naisip yun? Sorry na, lutang lang. Iilang bangkay lang naman ang nandito eh. Madali nating mahahanap si Kate. Ang mabuti pa, simulan na natin ang paghahanap. Teka, nasa si Mang Tani? Baka naiwan natin. Nandito ako. Akala nyo siguro mahuli ako, no? Nakakagulat naman kayo, Mang Tani, kung saan lagusa kayo dumadaan. Siyempre ako pa. Mabilis ang utak ko pagdating sa mga iba't ibang lagusan. Alam na alam ko kung saan ang tamang dadaanan. Ayos na ang lahat ngayon dahil nandito na si Mang Tani. Gawin na natin ang sunod nating agenda. Nagtulungan ng tatlo sa paghahanap kay Kate. Iisang katawan lamang ang natagpuan nila roon at wala na itong pulso. Ayon kay Mang Tani, makikita sa kondisyon ng katawan nito na hindi na kinaya ng resistensya ang ilang linggong pananatili roon nang walang kinakain at iniinom. Nalungkot na kaagad ang magkaibigan dahil naisip nila na baka ganun na din ang nangyari kay Kate. Pero hindi sila sumuko. Nagpatuloy pa rin sila sa paghahanap sa dalaga. Hanggang sa makita ni Andrew ang isang babae sa pinakadulong bahagi ng kuweba. Nakita ko na! Nandito si Kate. Alam ko siya ang kapatid ko. Sa wakas, nakita rin natin siya. Mang Tani, sobrang pamumutla niya at halos wala ng kulay ang katawan niya. Tingnan mo nga po kung may pulso siya. Oo, may pulso pa ang dalaga. Buhay na buhay siya. Salamat. Pero paano natin siya magigising? Paiinumin natin ang langis na gawa sa tanglad para mawala ang epekto ng pulang inumin sa katawan niya. Magigising na po ba siya kapag nainom niya yon? Oo, magigising na siya. Magtiwala ka lang. Kinuha ni Mang Tani ang maliit na bote na may lamang langis, saka ibinuka ang bibig ni Kate. Pinatakan niya ang bibig nito hanggang sa maubos ang laman ng bote. Pagkatapos ay inalog-alog niya ang ulo nito para malunok ang langis. Naghintay lamang sila ng ilang sandali at maya-maya
ay unti-unti nang nagkakulay ang labi ni Kate. Ilang saglit pa ay gumalaw na ang kamay nito at nagmulat ng mata. Sa sobrang tuwa ni Andrew, niyakap niya kagad ng mahigpit ang kanyang kapatid. Diyos ko, Kate. Nandito ka lang pala. Akala ko hindi na kita makikita. Miss na miss ka na ng kuya mo, bunso. Sobra akong nag-alala sa'yo. Kuya, anong ginagawa ko dito? Bakit tayo nandito? Kate, dinala ka dito ng mga aswang. Mga aswang? Mga aswang yung mga tao sa resort? Oo, ganun na nga. Nabiktima ka ng mga aswang, Kate. Pero paano kayo nakarating dito? Paano niyo nalaman na nandito ako? Iha, mahabang kwento at mahabang paliwanag pa. Oo nga, bunso. Ang mahalaga ay nakita ka na namin at makakaalis ka na sa lugar na to. Saka ko na lang ikukwento sa iyo ang lahat. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay makatakas sa lugar na to ng ligtas. Sige kuya, nagtitiwala ako sa'yo. Talasan yung pakiramdam nyo. Mukhang nakahalata ang mga bantay dahil may nadidinig ako mga yabag papalapit sa atin. Oo nga, kailangan na nating magtago. Naghanap sila ng matataguan hanggang sa maisipan nilang magtago sa likod ng mga malalaking yelo. Ilang saglit pa ay may pumasok na gabunan doon. Ito ay nasa anyong aswang at tila ba galit na naghahanap. Tiniis naman nila ang malamig na singaw ng yelo sa kanilang kinauupuan para hindi sila mahuli. Ito lang tamang pagkakataon para mapatay yung aswang. Ano po ba ang gagawin natin? Maghahagis ako ng pikulo sa mismong ulo ng aswang. Tapos saka tayo tatakbo. Mabilis tayo makakalabas dahil nakabukas ang pinto papasok dito. Yan po ba yung mga aswang na nagdala sa akin dito? Nakakatakot po pala ang kanyang itsura. Ganun na nga. Kung hindi ka magigising ay hindi mo malalaman ang itsura nila dahil hindi sila nagpapakita sa mga target nila. Mandani, malapit na po siya sa pwesto natin. Ihagis na po natin yung pikulo. Sige, gagawin ko na. Siguraduhin nyo lang na kapag naihagis ko na yung pikulo ay alis to ang inyong pagkilos. Bilisan nyo din ang pagtakbo at susunod ako. Gaya ng sinabi ni Mang Tani, agad niyang hinagisan ng pikulo ang aswang at sumakto yun sa ulo. Sumabog ang bungo nito at nagkaroon naman sila ng pagkakataon na makaalis. Nang malapit na sila sa lagusan, ay napansin nila na napakarami pa ng mga gabunan ang nagbabantay roon. Nagtago muna sila sa isang malaking kumpol ng puno at hindi malaman kung paano makakalusot sa mga ito. Naloko na. Paano tayo makakaligpas sa kanila? Ang dami nila. Mandani, anong gagawin natin? Ipapain ko ang sarili ko sa kanila. Ano? Hindi maaari. Hindi ka namin pwedeng hayaan na gawin yan. Sa Mang Tani, kayo nagligtas sa amin at tumulong para mahanap si Kate. Tapos kayong mamamatay. Hindi pwede mangyaring ganun. Kapag hindi ko ginawa yon, hindi tayo makakalabas dito. Ano po bang gagawin niyo? Magtiwala lang kayo sa akin. Ako munang maunang lumabas, tapos sumunod kayo. Guguluhin ko yung mga aswang para makadaan kayo. Mandani, mag-iingat po kayo. Hindi pwedeng lumabas kami dito nang hindi kayo kasama. Gawin niyo po ang lahat para makaligtas. Huwag ka mag-alala. Sanay ako sa pagkipaglaban. Alam ko kung paano protektahan ang sarili ko. Maingat na nilapitan ni Mang Tani ang mga bantay. Hawak-hawak niya ang kanyang espada at isang supot na puno ng mga bola-bolang tanglad. Naghagis siya ng 5 piraso ng mga ito at nagkagulo ang mga aswang dahil ang balat na matamaan ito ay nalapnos at nagdulot ng sakit sa kanila. Inihagis pa niya ang ilang natitira nito sa iba pa. Napabalikwas sa mga aswang na tinamaan ito. Nagpagulong-gulong sila sa sakit at naghiyawan. Sinenyasan naman niya sina Andrew na umalis na sa pinagtataguan at tumakas habang nagkakagulo ang mga gabunan. Habang dumadaan ang tatlo, nahila ng isang aswang ang braso ni Kate.
Napahiyaw ito dahil sa sobrang sakit. Nakita naman yon ni Mang Tani. Kaya gamit ang hawak niyang espada, tinaga niya ang braso ng aswang. Bumagsak ito sa lupa at nasunog. Saka naging abo. Muling sumenya sa matanda na ipagpatuloy na nila ang pagtakas, habang siya naman ay nakikipaglaban sa mga gabunan na umaatake sa kanya. Pagdating sa labas ay agad na napabuntong hininga ang tatlo. Ay, salamat. Nakalabas din tayo. Nahanap na din natin si Kate. Sa wakas, nakasama ko na ang kapatid ko. Ikaw kasi kuya hindi ka sumama sa akin. Eh di sana dalawa tayong nakatali doon. Buti nga hindi ako sumama eh. Sino magliligtas sa atin kung sumama ako? Hindi naman tayo ililigtas ni Jomar kasi busy yan sa mga chicks niya. Ay, grabe ka naman sa akin, tol. Siyempre, magtataka din ako kapag hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Halos linggo-linggo kaya akong tumatawag sa'yo para kumustahin ka. Biro lang, tol. Alam ko namang hindi ka makakatiis. Salamat sa pagsama mo sa akin dito, ha. Kate, patawarin mo si kuya, ha. Kasi pinabayaan lang kita. Hindi ito mangyayari kung iningatan kita. Hayaan mo na yun kuya. Naiintindihan din naman kita eh. Nagpakasubsob ka sa trabaho para din sa akin. Sorry sa kakulitan ko Kasalanan ko din kung bakit napahamak ako dito. Kung hindi sana ako umalis, hindi to mangyayari. Huwag mo nang isipin yun. Wala namang nakakaalam sa atin na ganito ang magiging kahihinatnan ng pagbabakasyon mo. Gusto mo lang naman makapag-relax dahil napagod ka sa isang taon na pag-aaral. Ngayon, ang sunod na agenda natin ay makaalis na sa lugar na to at makabalik na tayo sa normal nating buhay. Tol, mukhang hindi tayo makakaalis. Namatay na ang mga bantay na aswang, pero nawawala si Mang Tani. Ano? Saan siya nagpunta? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang siyang nawala doon eh. Diyos ko, ito na nga ba sinasabi ko eh. Dapat hindi natin siya hinayaan na makipaglaban ng mag-isa sa mga aswang. Paano kung siya naman ang gawing target ng mga yun? Hanapin natin siya sa loob ng kuweba. Baka nandun lang siya. Tama ka, tol. Hanapin natin siya. Hindi tayo pwedeng umalis dito nang hindi siya kasama. Nagmadali ang tatlo papunta sa kuweba para hanapin si Mang Tani. Pero pagdating doon ay wala silang naabutan ni anino nito. Naguluhan na sila at hindi alam kung saan ito hahanapin. Hanggang sa napagpasya nilang bumalik sa resort para doon maghanap. Maingat silang naglakad sa mga pasilyo hanggang silid. Tiniyak na walang makakita sa kanila. Sinuri nila ang bawat sulok mula sa mga swimming pool area at restaurant na naroon. Tinignan din nila ang mga kwarto na may pag-iingat. Nagtatago sila sa mga halaman at kasangkapan para walang makahuli sa kanila. Pero hindi nila nakita si Mang Tani. Nang mga panahong yun ay iilan lamang ang mga gabunan na nasa loob ng resort. At karamihan sa mga ito ay nasa anyong tao. Hanggang sa makarating sila sa isang bulwagan at nakita nila roon ang maraming bilang ng mga gabunan. Nagkakatipo ng mga ito at tila ba may pagpupulong. Baka doon nila dinala si Mang Tani at sigurado ko pinaghahatialan nila ang katawan niya. Punta na natin siya doon. Tol, huwag ka magpadalos-dalos dahil wala tayong dalang pangontra. Hindi mo ba naisip yun? Mapapahamak ka lang. Kuya, ang ibig niyong sabihin, itong lugar na napuntahan ko, baryo ng mga aswang? Oo, ganun na nga. Matanong ko lang, Kate. Dito ka ba talaga nagpunta sa resort na to? Hindi kuya, napadpad lang ako dito dahil sa babaeng tinulungan ko sa kalsada. Hindi talaga dito yung pupuntahan ko. Pero nawili na din ako dito kaya hindi na ako umalis. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nabiktima din kami ng modus ng aswang. Ganun kasi talaga ang ginagawa nila sa kanilang mga biktima. Nililin lang nila. Sa nakikita ko, kagaya lang din sila ng mga tao. May mga pangangailangan at gustong gawin sa buhay. Pero tayo mga taong binibiktima nila para sa mga gusto nila. Pero ganun din naman tayong mga tao, hindi ba? Pumapatay tayo ng mga hayop para gawing pagkain. Sus, pati ba naman dito? Madadala mo pa ang pagkaguro mo?
Ang mabuti pa, ipagpatuloy na natin ang pagharap kay Mang Tani. Akmang hahakbang na ang tatlo nang may marinig silang papalapit na yabaga. Paglingon nila, isang gabunan ang nakita nilang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa gulat, nasagi nilang isang yero at lumikha ito ng ingay. Napalingon ang mga gabunan na nasa bulwagan at agad silang tumakbo. Madilim at masukal ang daan, kaya't nasasagi ng dawag at siit ang kanilang mga mukha. Nadapa si Kate dahil sa isang tuhod. Nasugatan ang tuhod niya at nahirapan siyang tumayo. Aray! Kuya, tulungan mo ako! Kumapit ka sa akin, Kate. Aalalayan na kita para makatayo ka. Nahihirapan ako maglakad, kuya. Pasensya ka na kung hindi ko kayang bilisan ng paghakbang. Okay lang yan, Kate. Naiintindihan kita. Basta kumapit ka na mahigpit sa akin para makausad ka. Tol, malapit na yung mga aswang sa atin. Bilisan na natin. Kate, kakargahin na kita sa likod ko para mas maging mabilis tayo. Opo, kuya. Sige po. Mabilis na kinarga ni Andrew si Kate sa kanyang likuran. Kumapit naman ng mahigpit ang dalaga. Akala nila'y mas madali, pero mas nahirapan sila dahil pababa ang daan. Nadula silang tatlo at bumulusok pababa. Pagbagsak nila, isang galit na gabunan ang sumalubong sa kanila. Wala silang dalang pangontra, kaya hindi alam ng tatlo ang gagawin. Tol, baka naman meron ka pang tanglad dyan. Tol, wala na. Wala naman kasi sa akin ang mga yun. Si Mang Tani ang humawak sa lahat ng pangontra. E anong gagawin natin? Paano tayo lalaban sa mga to? Mamamatay tayo dito. Pasensya na, Tol. Hindi ko din alam. Tol, wala na si Kate sa tabi mo. Ano? Diyos ko, ang kapatid ko! Kuya! Tulungan mo ako dito! Nakita nila si Kate na nakataas at hawak ng gabunan sa leeg. Laway na laway ang aswang at handa ng kainin ng dalaga. Nagmamadaling tumayo si Andrew kahit masakit ang katawan. Nakakita siya ng matulis na kahoy at itinusok sa binti ng aswang. Naihagis nito si Kate at sinalo naman ni Jomar. Sinakmal ng gabunan si Andrew at inihagis sa lupa. Natakot ang dalawa at napasiksik na lamang sa gilid. Ilang sandali pa, may tumamang binog sa aswang. Si Mang Tani pala ang naghagis nito. Humahangos itong lumapit at pinagahampas ang daon ng tanglad ng aswang. Napahiyaw ito sa sakit at natumba. Nang manghina ito, ay saka binato ni Mang Tani ng pikulo na gawa sa pulbos ng tanglad. Sinindihan niya ito, nasunog ang aswang at naging abo. Tinulungan naman ni Mang Tani si Andrew na makatayo. Saka lumapit si Jomar at Kate sa kanila. Mang Tani, buhay ka! Akala namin pinatay ka na ng mga aswang. Oo nga, Mang Tani. Nag-alala kami sa iyo na sobra. Ano bang nangyari? Nakita ko ang isang aswang na may dalang mga kakaibang bagay. Yun ang ginagamit sa pagriritual. Posibleng balak nila tayong manipulahin at lahat tayong nandito ay ikukulong nila sa reserbasyon. Sinundan ko ang aswang na yon para malaman ko kung anong gagawin niya. Sa awa ng Diyos ay napatay ko siya. Mabuti naman po at nakaligtas kayo. Sinabi ko naman sa inyo, kahit na matanda na ako, ay kaya ko pa rin protektahan ang aking sarili. Alam ko ang gagawin sa mga ganitong pagkakataon. Sa inyo nga ako nag-alala dahil wala kayong dalang anumang pangontra. Pasensya na't nahuli ako. Muntik na kayong mapatay ng aswang. Ayos lang po yun, Mang Tani. Ang mahalaga ay bumalik kayo ng buhay at ligtas. Sa inyo rin, natutuwa ako na nakita ko kayo. Ang mabuti pa, umalis na tayo hanggat wala pang dumadating na aswang. Mahirap na, baka mamaya buong angka na nilang sumalubong sa atin. Tama, umalis na tayo rito hanggat maaga pa. Kuya! Nahihirapan akong lumakad. Kumapit ka sa akin, bunso. Kakargahin na ulit kita sa likod ko. Pagkatapos na makarga ni Andrew si Kate, ay saka sila nag-umpisang humakbang paalis sa lugar na yon. Habang naglalakad ay nakita nila ang kotse ni Jomar na sira-sira na. Diyos ko,
Ang mahal kong kotse. Hindi ko pa ito tapos hulugan ah. Pasensya ka na, Jomar. Nasira tuloy ang kotse mo dahil sa pagsama sa akin dito. Wala kayong kasalanan ni Kate dito. Nasira ang kotse ko dahil sa gabunan at wala kayong kinalaman doon. Huwag kang mag-alala. Kapag nakauwi na tayo at nakaalis na sa lugar na to, tutulungan na kitang bayaran ng natitira pang balanse ng kotse na yan. At tutulungan din kitang makabili ng bago. Ay sus, hindi mo na kailangan gawin yun, tol. Marami ka rin pinagkakagastusan. Huwag kang mag-alala. Magagawa natin yan ng paraan. Talaga ba? Baka mamaya maputol na ang leg mo dahil sa palagi ka nakayuko pagkatapos ng klase. Konti na lang talaga, magiging principal ka na. Mga kuya, huwag po tayo makampante. Tingnan niyo po ang itsura ni Mang Tani. Baka may nararamdaman siyang kakaiba. Oo nga, tol. Sa 2 araw na nakasama natin siya, ngayon ko lang siya nakita nakapikit habang bumubulong. Hindi kaya nag-oorasyon siya? Ritual para hindi tayo mapuntahan ng mga aswang? Baliw, hindi yun sa ganun. Baka may nararamdaman siyang kakaiba. Mantani, ano pong nangyayari? Bakit nagkaganyan kayo? 100. 100 ang bilang ng mga gabunan. Talasan niyo mabuti ang pakiramdam niyo. Nararamdaman ko mga yapak nila papalapit sa atin. At sa aking tansya ay napakarami nila. Kung ganun, umalis na tayo rito hanggat maaga pa para hindi nila tayo maabutan. Mukhang hindi natin sila kakayaning labanan. Hindi tayo makakaalis dahil hinaharangan nila ang bawat daan para hindi tayo makatakas. Kahit saan tayo dumaan ay wala tayong kawala sa kanila. Kung ganun, anong gagawin natin, Mantani? Ang tanging paraan na naiisip ko ay bumalik tayo sa resort. Hindi po ba mas delikado yun? Ang gagawin natin ay titipunin natin sila doon. Ang mga gabunan na humarang sa daan ay magsisibalikan din sa resort at magkakaroon tayo ng pagkakataon para makatakas. Kahit saan tingnan, napakadelikado talaga ng iniisip nyo. Ang kailangan nyo ay magtiwala sa akin na magagawa natin ang paraan ang makaalis sa lugar na ito. Akong bahala sa inyo. Sumang-ayon ang lahat sa huling sinabi ni Mang Tani. Pagbalik nila sa resort, gaya ng inaasahan, sinalubong sila ng maraming aswang na humarang sa kanilang daanan. Binigyan sila ng matanda ng pangontra, mga pikulo na kanilang iahagi sa mga aswang. Si Mang Tani naman ay nakikipaglaban gamit ang baril na may pulburang gawa sa dahon ng tanglad. Marami silang napatay, ngunit tila hindi maubos-ubos sa mga gabunan. Halos maubos na ang kanilang mga pangontra at ang natitira na lamang ay ang maraming bungkos ng dahon ng tanglad na nakalagay sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Mang Tani at sa dala nitong baga. Wala na silang nagawa kundi ang maghanap ng matataguan habang nagwawala ang mga gabunan sa paghahanap sa kanila. Paubos na yung pangontra namin, Mantani. Paubos na rin ang bala ng baril ko. Anong gagawin natin? Kapag nahuli nila tayo dito, wala na tayong laban sa kanila. Hindi rin tayo makakatakas dahil bawat parte ng resort may mga gabunan. Mahirap pa namang sumugod ng walang dalang pangontra. Hindi ba, Mang Tani, ang sabi mo, palagi tayong makakaisip ng paraan? Anong gagawin natin ngayon? Ang naiisip ko lang ay sunugin ang lugar na ito gamit ang tanglad. Paano natin gagawin yun, Mantani? Ubus na ang gas ng mga lighter na binigay mo sa amin. May dala kayong kotse, hindi ba? Paniguradong may gasolina yon. Ang isa sa inyo, pumunta sa kotse para kumuha ng gasolina. Pagkatapos, saka natin aapuyan ang lugar na ito gamit ang tanglad, natitirang gas at lighter na nasa akin. Sino pupunta? Ako na lang po. Kuya, sasamahan kita. Mas delikado kung magkasama tayo dahil nahihirapan kang lumakad. Huwag ka mag-alala. Babalik ako dito ng ligtas. Pangako yang bunso. Iho, mag-iingat ka ha? Oo nga, tol. Huwag kayong mag-alala. Iingatan ko sarili ko. Dalhin mo tong baril. Kakaunti na lamang natitirang bala niyan. Gamitin mo na kung kinakailangan. Opo, Mang Tani. Kinuha ni Andrew ang iniabot na baril ni Mang Tani at nagmadaling umalis. Nag-ingat siyang mabuti para walang gabunan na makakita sa kanya. Pagdating sa kotse,
Agad niyang hinanap ang isang bote ng gasolina. Pagkakuha nito, bumalik siya kina Mang Tani. Nakita niya sina Kate at Jomar na nakikipaglaban sa mga gabunan gamit ang mga dahon ng tanglad. Si Mang Tani naman ay tinitipo ng mga ito sa sahig. Iniabot ni Andrew kay Mang Tani ang gasolina. Malaki ang bote at maraming laman, kaya't sasapat na yon para masunog ang lugar. Sinimulan ni Mang Tani ang pagbubuhos ng gasolina at saka sinindihan ito. Nang lumaki na ang apoy, lumabas sila sa pangunahing pasukan ng resort. Sinaraduhan nila ito at nag-iwan ng mga dahon ng tanglad sa tabi. Habang nasa labas, pinanonood nila ang unti-unting pagkasunog ng resort. Natitiyak nilang lahat ng gabunan doon ay naging abo na. Ito na ang katapusan ng lahat ng kanilang lahi. Hindi mangyayari ang lahat ng to kung hindi dahil kay Mang Tani. Mang Tani, salamat po sa pagtulong sa amin. Walang anuman yon. Isang kaligayahan para sa akin ang magligtas ng buhay ng tao. Pero meron akong isang pakiusap sa inyo. Ano po yun, Mang Tani? Kung pwede sana, huwag na kayong babalik sa lugar na ito. At ikaw, Andrew, magbigay ka na ng oras sa kapatid mo. Maswerte ka ngayon dahil nakita mo pa siya ng buhay. Pero sa mga susunod na pagkakataon na hindi mo siya naingatan, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Tatandaan ko po yan, Mang Tani. Hindi ko nahahayaang mapahamak muli ang kapatid ko. Niyakap ni Andrew si Kate habang umiiyak. Doon niya mas naramdaman ang naging pagkukulang niya sa kanyang kapatid. Nagpalipas muna sila ng isang araw sa bahay ni Mang Tani at kinabukasan ay saka bumalik sa kanilang bahay. Bumalik na sa normal ang kanilang buhay hanggang sa naisipan ni Andrew na sorpresahin ang kanyang kapatid. Si kuya naman, nakakagulat. May ginagawa ko dito tapos biglang may iaabot. Regalo ko yan para sa'yo. Hindi ka ba natutuwa? Siyempre kuya, natutuwa ako. Teka lang ha, buksan ko muna to. Sige lang. Sigurado ako na matutuwa ka kapag nakita mo ang laman yan. Wow! Plane ticket? May 2 linggo pa ang natitira bago magpasukan. Magbakasyon muna tayo sa Boracay. Talaga kuya? Pero bakit 3 yung nandito? Siyempre, kailangan may kasama kayong pogi sa bakasyon nyo. Kuya Jomar, nandyan ka lang pala. Kuya, maraming salamat ha. Simula ngayon, maglalaan na ako ng oras para sa'yo. Nagyakap ang magkapatid habang lumuluha. Ang pangyayari na naganap sa resort ng mga aswanga ang nagpatibay sa samahan ng magkapatid. Dahil napagtanto ni Andrew ang kanyang pagkukulang kay Kate, natuto siyang balanse ng kanyang personal na buhay at trabaho. Higit sa lahat, napagtanto niya na mas mahalagahan at bigyan ng oras ang kanyang kapatid. Wakas. Kate, ano ka ba?